sino po ang mangunguna doon po at tatayong prosecutor na mga abogado kay Sara Duterte, mga kababayan. Prosecutor pa, ibig sabihin, ito yung magpapabagsak kay Sara. Ito yung maglalatag ng mga ebidensya against Sara Duterte, mga kababayan. At bahala po sila Sara Duterte na kumuha po ng counsel nila, pwede sila kumuha ng private. Okay? Pwede silang kumuha ng private lawyer. At kung mayroong nagtatanong dyan, GP, pwede ba si Digong? Pwede. Diba? Pwede kung kaya niya pa. Eh yung mga uupo bilang prosecutor ni Sara Duterte, mga kababayan, ito. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. O ayan, nasa inyong harapan. Beatrix Luistro. Representative Romeo M. Acop. Romeo Acop. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Rog Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Congressman Joel Chua. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Raul Bungalon. Representative Loreto B. Acharon. Loreto Acharon ng General Santos. Representative Marcelino C. Libanan. Marcelino Libanan ng 4-Piece Party List. Representative Arnan C. Panaligan. Arman Panaligan ng Mindoro. Representative Isabel Maria Zamora. Ng San Juan. Kapatid nila, nila Pami. Representative Lawrence R. Defensor. Iloilo 3rd District, Lawrence Defensor. And Representative Jonathan Keith T. Flores. Ayan, mga kababayan, ang mga pangalan ng mga prosecutor or tatayong prosecutor sa impeachment against Sara Duterte. Ulitin ko, Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, Romeo Acop, Ramon Rog Gutierrez, Joel Chua, si Bungalon, si Acharon, si Libanan, si Panaligan, si Isabel Zamora na kapatid ni Pami at ni yung mayor ng San Juan, si Lawrence Defensor at si Jonathan Kit Flores. So mga kababayan, GP, anong magagawa ng mga taong ito, mga congressman bilang prosecutor? Tandaan po natin mga kababayan, abogado si Congresswoman Jinky Luistro. Abogado si Romeo Acop. 'Di ba? Si Rog Gutierrez ay abogado din, mga kababayan. 'Di ba? At makikita naman natin na magagaling itong mga taong ito at hasa at sanay dito sa mga trial na ganito. 'Di ba? Hindi po sila yung basta-basta. Wait lang po, may tumatawag eh. Iyon. So, magandang maging debate to. Biruin nyo makakaharap nila kung sakasakali yung mga bobo doon sa Senado. Sino yung mga bobo doon? Hindi pa natin kasi alam kung sino yung mga private counsel ni VP Sara. Ngayon, ang isipin mo pa lang, mga kababayan, kung si Digong ay magiging abogado ni Sara, alam mo na ang gagawin. Kukuha lang sila ng simpatsya ng taong bayan. Tapos, kung makikialam sila ba to, pero again mga kababayan, ang Senado, dapat sila ay non-partisan. Di ba? Alam naman natin na itong mga to, kahit sabihin mo dapat non-partisan, alam naman natin na talagang sila ay kakampi kay VP Sara Duterte. Pero iba na ang labanan kapag makikita mo talaga kung sila ay kumakampi. Di ba? May yon, may demerit sa kanila. May dating, kumbaga mga kababayan, minus points, mga ka-GP Natics, doon sa mga magtatanggol kay Sara Duterte. Remember,
mag-eeleksyon. Kapag hayagan sila na ipinakita ang pagkampi kay Sara Duterte, boto ang mawawala sa kanila. Ang masasabi ko lang dyan na mag-iingat talaga yung mga pro-Duterte na ayaw nilang ipaalam na sila ay pro-Duterte. Pero sa ngayon, dahil kailangan nila ng pwesto, sasabit pa yan sa administrasyon. Ang mga manggugulo lang dyan na nakikita ko, Robin Padilla, si Bongo hindi yan magsasalita masyado kasi natatakot yan na mawala sa top 12. Si Bato, napatapon na, sigurado magsasalita yan, mga kababayan. At hindi ko rin alam, inaasahan ko na, hindi ko alam pero inaasahan ko si Marcoleta baka isa rin sa maupo na council ni Sara. Di ba? Oh. Pero magandang labanan yan. Labanan ng mga matatalino at labanan versus mga bobo. Grabe ka naman, GP. Aba, mga DDS yung mga yun. Alam nyo naman ang mga sasabihin nila, di ba? Yung mga sasabihin nila, mga kababayan, ay gusto lang nila yung mga gusto nilang marinig. At sasabihin lang nila yung mga gusto nilang sabihin. Pero pag ikaw kontra, lahat yun kukontrahin din nila. Diba? Pero kaya ba nila si Congresswoman Jinky Luistro na isang hindi lang basta officer of the court, siya ay isa sa masasabi natin, mga kababayan, haligi din po ng ng korte. Bakit? Aba, nagtuturo po ito. Diba? Nagtuturo isang professor of law. Itong si Congresswoman Jinky Luistro. Hindi basta-basta. Diba? Sabi ni Sir Tony Nunubla, judges ang mga, tama po, judges ang mga senador. Diba? Hindi po sila pwedeng makialam. Non-partisan dapat sila as a judges. Diba? Tama po yon, Sir Tony. Pero sabi ko nga kanina, si Sara Duterte ay pwedeng kumuha ng private counsel. Pwede niyang kunin yung tatay niya, pwede niyang kunin si teka lang, wait lang. Kung pwede ba si Marcoleta? GP, mali. Teka. Sa BP kasi, kapag gusto mo, katulad yung nangyari kay BP Sara, na siya ay nag-counsel kay Zuleika Lopez, bawal yon. Diba? Dapat bumaba muna siya sa pwesto. Now, ibang usapan na kapag congressman. Kung pwede ba sila na mag-counsel, pwede ata. Kaya pwede si Marcoleta. Hindi ko lang sigurado ha. Correct me if I'm wrong na lang kung pwede si Marcoleta. Pero si Digong pwede yan. Kaya lang, ang tanong, kaya pa ba? Diba? Sabi ni Cecilia Taiting, alis na tayo sa mga senador na makapusit, ibagsak natin sa eleksyon. Tama. Okay. Eto, mga kababayan, pag-usapan naman po natin. Etong si Bato. Nako, Senado na naman. Isama na natin itong si Jimmy